nakipag-usap kay Mayor Sebastian Baste Duterte. Ayan. Ang binanggit namin kay Mayor Duterte ay ang pangangailangan ng liderato. Na ano? Dahil nakita namin Na ano? ang maraming organisasyon. Yun. At actually, Mayor Baste, ang organisasyon po Ito hindi lang po ito PDP. Ito po'y koalisyon at iba't ibang organisasyon na sumusuporta sa pamumuno o sa klase ng pamumuno ni Pangulong Duterte. natin ay 750 sectoral groups and organizations from President Digong Duterte to Vice President Sara Duterte. Kaya po, agad-agad naman, ang sabi ni Mayor Baste Duterte, payag ako na tumayo bilang leader ng iba't ibang grupo at koalisyon. Ayun. Nandyan na po ang PDP, nandyan ang Maisog, Ayan. nandyan ang PANA kay Secretary Esperon, nandyan ang Kampilan, sila kong Adamat. Ngayon po, malinaw na. Ano? May leader na Yo. ang ating mga organisasyon. Ayun. May leader na ang ating grupo. Yo. Walang iba, kundi Kundi si Mayor Baste Yo. Duterte. Ayun. Bibigyan ko muna kayo ng context. Bibigyan ko muna kayo ng context para mas maunawaan natin. Alam mo, si Mayor Baste Duterte, pagkakausap mo yan, ito yung tipo ng taong hindi politiko. Tingnan nyo pa lang siya itsura niya eh. Kasi kung politiko ka, pangangalagaan mo itsura mo eh. Kailangan kaaya-aya ka sa mata ng bawat Pilipino, not just for the Mindanaoans, but for the entire country, from Luzon, Visayas, and Mindanao. From the millennial o from the Gen Z to the, alam mo yon, to doon sa masasabi nating conservative type of Filipinos. Pero hindi po eh, hindi po si Baste tinitignan yung ganyan. Kaya nga tingnan ninyo, papansinin ninyo, hindi nyo lang alam pero nadadagdagan ng tattoo niya araw-araw. Dati wala sa leeg yan, nagkaroon na sa leeg. Kahit ginaya tuloy ni Boss Dada. Di ba? Ganyan eh. Ganyan ang siste eh. Di ba? Eh, hindi po niya iniisip. Kasi nga, pag nag-ano nga kami, wala hong pangarap yan na maging tumakbo man lang sa mataas na posisyon. Kasi kung iisipin nyo, number 1 nga siya bilang senatoriable eh. Hindi lang ngayon, pati nung nakaraang eleksyon. Pero bakit hindi siya tumatakbong senador? Kasi ang puso talaga nila Davao eh. Ang puso ng mga Duterte, Davao City. At masaya po sila sa Davao City. As a matter of fact, ayaw ho nila nang pupunta ng Maynila. Mas gusto nila pinangangalagaan ng Davao City. Kaya kung papansinin nyo yung tono ni mismo ni VP Sara Duterte, ano pangarap niya? Pangarap niya ba maging Pangulo? Hindi. Ang pangarap niya, magkaroon man lang siya ng 3-term bilang mayor ng Davao. Ganun lang ka, yung alam mo yung kapayak yung pangarap. Kasi gusto nila talagang mapaunlad ang Davao. Maalagaan ang Davao. Yun lang ang utak nila eh. Ayaw nila ng buong Kasi in other words, hindi sila politiko. Hindi sila yung typical politician na kailangan umaangat-angat ka from councilor, congressman, mayor, after nun, governor, o hindi kaya nun na congressman, senador, presidente, vice president. Yung mga tipo na mga Lacson at saka Soto, hindi sila ganun. Eh, sa totoo lang, napakahirap pong manalo. Alam nyo ba na mas mahirap ang labanan sa LGU kesa sa national? Ang daming lumalaban sa LGU, hindi nananalo eh. Yung mga sikat, hindi nananalo sa LGU, pero pag lumaban sa national, nananalo. Kasi sa national, pasikatan lang ho dyan eh. Name recall lang po sa national eh. Pero sa LGU, dyan, kilala ka ng mga tao. Alam nila karakas mo.
Alam nila kung ano sasakyan mo. Alam nila kung saan ka nakatira. Alam nila kung paano ka mamuhay, paano ka mamuno. Alam nila. Kaya nga sila, doon lang nakapokus. At pag kinakausap nga namin si Basti, lagi namin inaasar na tumakbo ka, ganito, for national. Ayaw niya. Kasi nga, problema lang. Sabi nga niya, the higher the position, o yung mas malaki yung constituent mo, dagdag problema lang. Chillax yung tao na yan eh. Kung maalala nyo, serper yan eh. Diba? Yan lang yung mahilig sa pag... nakita ko nga yung kanyang studio. Talaga musikero lang ho ito. Baliw ho ito sa music. Yung mga ano niya, yung mga sports, music, ganun lang ang... Wala ho itong pangarap maging pangulo. Wala ho itong pangarap maging vice-presidente. Wala kang pangarap maging senador eh. Kaya nakakagulat dahil taking charge of a position na iba't ibang grupo ay kanyang pamumunuan, this is a big step. It's a big decision for him. Na ayaw niya pero no choice. No choice po kasi. Nobody is standing up. Honestly, ito, mga kababayan, usap tayo ng seryoso. Heart to heart, usap tayo ha. Puso sa puso. Marami nagtatanong sa amin, hindi lang mga politiko, ordinaryong Pilipino, ano na ba ang kalalagayan sa social media? Ano na ba ang pulso ng netizen? Alam mo, ganito lang eh. Ang pulso ng netizen, napapagod na silang kararali. Napapagod na po silang eksena sa politika. Marami sa mga Pilipino ngayon, alam naman nila, kumbinsido naman sila na walang kwenta itong si Marcos. Whether you are in politics or you're not in politics, you know from your heart na walang kwenta si Marcos. Alam mo, sa gobyernong ito, wala talagang kwenta, hindi nakikinig, inutil, at higit sa lahat, magnanakaw. Alam yan ng bawat Pilipino, tanungin mo sa kalsada. Alam nila. Pero bakit tila walang nagsasalita? Hindi nabubuo yung mga rally, hindi dumadami yung mga rally. Alam nyo kung bakit? Kasi whether you like it or not, si VP Sara Duterte ay hindi tumatayo na masasabi mong, mangunguna ako sa rally. Hindi siya ganun eh. Kasi nga, tama din naman siya. Hindi din magandang tignan kung siya yung mangunguna sa rally. Dahil siya yung unang-unang makikinabang kung sakaling bumagsak si Marcos. So it doesn't look good. As a matter of fact, ganun din ang kanyang tatay. Naalala ko ito eh. Nung unang-unang nag-rally for a long time na hindi nagsasalita si Pangulong Duterte tapos nag-rally sa Davao. Yung unang-una yun eh. I think it was the Maisug. Unang-una yun. Nagpakita pa ako ng picture sa inyo eh. I was invited before siya umakyat sa stage. At maraming nagkukumbinsi sa kanya. Siyempre, alam mo naman ako, chismoso rin ako. Nakikinig ako habang kinakausap siya. Maraming nagkukumbinsi sa kanya na, Mayor, wala na tayong pag-asa dito kay Marcos, ganyan. So maraming nagkukumbinsi sa kanya na manawagan ka na ng ano. Alam mo sagot niya? Oo, ang problema lang, ang makikinabang kasi yung anak ko. So hindi pwedeng manawagan ng kahit anuman dahil nandyan nung anak ko. Kung mananawagan man siya, sabi niya, pagre-resigning ko anak ko. Dahil hindi magandang tignan. Para bagang nang agaw lamang ng posisyon. Yun ang dating. Ganun yung iyong kanilang delikadesa, yung integrity, ganun ho sila, ang mga Duterte. Kaya, no wonder, si VP Sara Duterte, hindi siya tumatayong leader ng oposisyon. She is considered to be the voice of the opposition
Dahil tayo, mga oposisyon, tayo lang naman ng lehitimong oposisyon. Sabi nga ng kahit nga mismo yung mga pinklawan, sinasabi nila, yung mga dilawan, sinasabi nila, ang legit opposition is si VP Sara Duterte. Bakit? The pink are not calling for the resignation of Marcos. Therefore, talagang hindi sila opposition. The only legit opposition is VP Sara Duterte. But, because she is the Vice President, hindi siya maaaring mamuno. Kaya kung papansinin ninyo, si Barsaga, si Libiste, si Defensor, si Atty. Vic Rodriguez, at yung iba't iba pang mga nagsasalita na nagbubulgar ng korupsyon sa gobyernong ito, hindi nila kayang buuin at tumayo bilang leader. Kasi nga, kung kaya at may tatayong bilang leader, matagal nang tapos ito. But this time, si Mayor Baste Duterte ay tumatayo ng leader. Inako niya na. This time, ako na. Tabi. At siya lang ang may karapatang tumayo bilang leader. Alam mo itong mama nito, akala nung iba parang easy go lucky, addict. Hindi, totoo ta, diretsuhan tayo. Ito yung mga naririnig-rinig natin. Kasi ako naman, hindi lang naman ako kasi, hindi po ako nakikisalamuha sa mga politiko lang o sa mga nasa politics lang. Marami tayong kaibigan na hindi political. At tinitingnan ko yung kanilang mga opinion. Siyempre, una kagad nila napapansin siyempre, si Baste Duterte para bagang cool, di ba? Hindi siya yung tipong politician ng dating. Pero maniwala kayo, sa hindi. Pag nakausap niya yung mama na yan, sobrang lalim niyan. Alam niya ng history ng buong bansa. Hindi lang ng Pilipinas, sa iba't ibang bansa, alam po niyan. Pagdating sa history, kabisado niyan. Hindi mo nga akalain na isang punong-puno ng tato, mukhang basagulero, mukhang adik. Hindi totoo Ito, diretsuhan ito. Yan kasi iniisip ng tao Ang problema kasi, tayo mga Pilipino, meron tayong prejudge. Anong halimbawa nito? Pagpasok mo ng store, ito, totoo ito Ganito mentality ng mga Pilipino. Pagpasok mo sa store, titingnan ka paa hanggang ulo. Kung kaya mo magbayad o hindi. O kaya mong bumili o hindi. Ganyan tayo humusga Kaya nga, di ba, we have this kind of connotation na if you're talking to a businessman, dapat you should wear like this, like that. Yeah? Meron tayong ganyan Kailangan yung the way you dress, kailangan yung relo mo, naka-RM ka, naka-Patek, o kaya naka-Rolex, para makipag-deal. Yeah? Meron tayong ganyan Pero alam mo, sa ibang bansa, hindi ganyan. Maniwala kayo sa hindi. Ako po, yan po isang bagay na obserbahan ko na nagpupunta po ako iba't ibang bansa. Kita nyo naman siguro kung gusto nyo makita sa Instagram. Yan po ang aking gustong-gustong gawin, mag-travel. At kung saan-saan po ako pumupunta ng bansa. At pinapasok ko mga luxurious hotel, luxurious restaurant. Maniwala kayo sa hindi, ang mga naandun, naka-tsinelas. Naka-sandals. Naka-shorts. Dito lang sa atin, papasok ka ng, halimbawa na lang papasok ka lang ng, matagurian nating luxurious yung Gordon Ramsay Bar and Grill. Kailangan nakaporma ka. Kailangan yung dating mo parang yayamanin. Sa ibang bansa, hindi ho. Mamahaling club, mamahaling restaurant. Maniwala ko sa akin nakatsinelas yung mga tao Pero may mga pera. Bakit ko sinasabi ito? Kasi that's the way we judge people. The way yung itsura. Kaya nga, ang judgment natin kay Baste ay ganun. Pero pag kinausap nun si Baste at pag narinig nyo magsalita itong mama na to, naku po, malupit. Maniwala kay sa akin at sa hindi. Sobrang lalim ng tao na ito.
Sobrang lalim to the point na, di ba, nung nagkita nga kami sa Netherlands, akala ko nga, di ba, nagpunta ako Netherlands, nagpunta siya ng daig, nagpunta rin ako. Nung gabi, chill-chill kami, di ba? Red wine, red wine. Akala kong pag-uusapan namin tungkol sa mga, alam mo na, usapang kalalakihan, usapang barkadahan, ganun. Ang ina, history yung pinag-usapan namin eh. Natameme ko na pag ganun ako eh. Baste, uwi na ako ah. Kasi yun ang pinag-uusapan namin eh, tungkol doon. Ang lalim ng usapan. Hindi niya ito pinipilit ah. Kasi alam ko naman kung ang isang tao nagpapa-impress lang sa akin para makuha yung ano mo, alam mo yung favor na vlogger yan, so kailangan para impression natin, para maniwala ko kayo sa akin at sa hindi. Isang bagay na gift ko po ay yung discernment kung ako tinatarantado o niloloko ng isang tao. Ako, umuoo lang ako, pero alam na alam ko at amoy na amoy ko pag isang tao binubola ako, ginagago ko, o tinatarantado lang ako. Pero si Baste hindi. Kitang-kita mo, sumasabog sa puso niya yung kaalaman, kaya niya inilalabas. 'Di ba? Sabi nga, the abundance of the heart, the mouth speaks. Yung kanyang laman ng puso, inilalabas lang niya. Kaya nga pag binanggit mo, nagkwentuhan kayo, ganun kalalim yung mama. Sinasabi ko lang sa inyo para maunawaan ninyo kung bakit biglang tumayo si Basting ngayon. Kasi nakikita niya na talaga mapapahamak ang bayan natin. Nakikita niya, mamaya papakita ko sa inyo kung paano niya nakikita. Sunod lang, play lang natin to. At tandaan ninyo, ang laban natin na to, ang objektibo, tuloy-tuloy ang laban natin. Yung mga magsasaka, nakasama ni Congressman Viste, ang pinaglalaban, ang pagtaas ng presyo. Ang presyo ng krudo, pataas. Ang presyo ng bilihin, pataas. Pero ang antas ng buhay ng Pilipino, ng bawat pamilyang Pilipino, pababa ng pababa. Iyon. At sa gitna ng problemang yan, ano ang gusto nila? Intriga, politika. Ito po ang pinaglalaban natin. Yun. Yung ginagawa nila. Ano? Natanggalin si BP Inday Sara Duterte para wala silang kalaban sa politika. Yan ang lalabanan natin. 2023 pa, pinlano na nila. Hinuli, kinidnap ang Pangulong Duterte. Dinala, isinuko sa dayuhang korte. 2023, ngayon, ang gusto naman nilang tanggalin, ang sinusuportahan, ang kasama natin, at ang mananalong presidente, gusto nilang mawala si BP Inday Sara Duterte. Nako. Hindi natin papayagan. Tama? Tama! Lalaban ba tayo? Ang hindi nila naintindihan, nilipat na nila si Digong. Tinanggal na nila si Inday Sara. Hindi nila alam. Ano? Pag ginawa nila yan, Ano? may kandidato pa tayo. Si Yawn! Baste Duterte. Kaya kayo, Senado, Napakamot sa ulo si Baste, sabi niya. Hindi kasama sa usapan niya na. Basang-basa ko isip niya. Sabi niya, dali, hindi kasama sa usapan niya na. Hindi, kasi hindi naman niya talaga gusto eh. Ayaw niya. Ayaw niya talaga. Maniwala kayo sa akin at sa hindi, ayaw niyan. Gusto lang niyan sa Davao. Alam ko gusto niyan. Hindi, biro lang. Binibiro lang kita, Baste, ha? Baka pinapanood mo to. Magalit ka sa akin, ha? Biro-biro, wala akong chichismis dito. Tuloy. ito, Kongreso, huwag kayong luluko-luko. Dahil may panlaban pa kami sa kinatawan namin si Mayor Baste Duterte. Yawn. Ngayon mga kasama, grabe na ang sitwasyon. Lugmok na tayo.
Puro pa sila politika. Pero ang sabi nila, yung korupsyon, may mangyayari daw. May nakulong na ba? Dumaan na ang Christmas. Dumaan na ang bagong taon. Dumaan na ang Valentine's. Nagsimana Santa na. Namatay na si Kristo. Nabuhay na. May nakulong na ba? Wala. Talagang niloloko tayo. Tingnan nyo, mga kababayan, magpa-file sila, Mayor, kay Senator Cheese at kay Martin Romualdez. Alam mo nyo po, Mayor, mga kasama ang kaso, doon sa budget, dahil siya yung Senate President at Speaker of the House, talagang kalokohan. Ano ang kinalaman mo sa pagnanakaw kung senator ka, Senate President, Congressman ka, Speaker of the House? Wala! Walang magiging kaso! Walang makukulong! Kung totoo sila na gusto nilang may makulong, pakinggan nila si Gutesa. Yun. Pakinggan nila yung 18 Marines. Yun. Dahil yun ang nagdala ng pera sa mga magnanakaw at abusado. Si Saldico ang magnanakaw, sila ang nagdadala ng pera. Kung totoong may gusto silang kaso, kunin nila ang affidavit ni Gutesa, ang 18 Marines at Mayor Baste. May lalabas pa na mga sundalo na magpapatunay ng pag-deliver ng mali-malitang pera. Yun. May lalabas pa ho. May dadagdag pa. Kaya po tayo sa Rage Coalition, kayo na nandito, hindi lang po kayo dekorasyon. Hindi lang po tayo tatayo sa gilid. Tayo ngayon, sa pangunguna ni Mayor Baste Duterte, ay lalaban, makikialam, at lalabas po tayo para sa ating paninindigan, laban sa korupsyon, laban sa abuso, at para mabalik ang bilyong-bilyong piso na ninakaw nila. Ito po ang tanong ko sa inyo. Nakita nyo naman si Mayor Baste kung gaano katapang makikipagbakbakan para sa inyo, para sa atin. Kayo ba